Bukod sa ulam, ano pa nga ba ang pwede nating gawin sa kalabasa? Ngayong araw mga kawaray ay ibabahagi ko sa inyo ang aking recipe. Ito nga po ang ating kalabasa kakanin. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray! Sa lawak talaga ng imahinasyon ko sa pagluto ng mga kakanin kung ano-ano na lang ang nasa isip ko. Nakakita nga ako ng kalabasa sa mesa. Naisipan kong lutuin ito at gawing kakanin. Kung may carrots cake, dapat mayroon ding kalabasa cake. At dito nga mga kawaray, ang ginawa ko dito ay dalawa po ang lasa nitong kakanin. Pwede siyang kakanin, pwede din po siyang maging cake. Kulang na lang ito ng icing. Super lambot, super smooth talaga sa bibig. Actually, mas masarap pa nga siya chocolate cake, itong ating kalabasa na nagawa at naisipan nating lutuin. Mga kawaray, ang ginawa ko nga po dito ay nilaga ko muna siya. Nagpakulo muna ako ng tubig. Nilaga ko siya ng kalahating oras hanggang sa lumambot ang ating kalabasa. Hindi ko na nga po tinanggalan ng balat dahil medyo mahirap kapag katanggalan pa natin ng balat. Pagka maluto na nga po ang ating kalabasa, dito na po natin tatanggalan ng balat. Dahil kasi kapag kahilaw pa ang kalabasa ay mahirap pa talaga itong tanggalan. Wala nang kahirap-hirap pagka maluto na. At dahil super excited ako sa kakalabasan nitong ating kakanin na ito, kahit na mainit pa ay dinurog-durog ko na po ito. Sa mga magluluto nito ay hintayin nyo po munang lumamig ang inyong kalabasa bago nyo durugin. Huwag nyo kong tularan. At dahil nadurog na natin ang ating kalabasa, susunod na po nating pagsamasamahin pa ang ibang natitirang ingredients. Sa malinis na lagayan ay maglalagay tayo ng all-purpose flour. Dito nga po ay gumamit lang ako ng 2 cups. And then itong ating glutinous rice flour. At dahil nga po bago lang itong ating recipe, kaya naman gagamit lang tayo dito ng 1 cup. At syempre hindi mawawala ang ating pangpaalsa. Walang iba kundi yung ating baking powder. Dapat tamang sukat lang ito. Hindi po pwedeng sumobra. Kaya naman naglagay nga po tayo ng 6. At para sumarap itong ating gagawing kakanin, maglalagay tayo ng konting asukal lang. 1 cup, sakto na. Hindi siya matamis at hindi rin siya matabang. At naglagay din nga po ako dito ng konting asin, pambalance lang ng lasa. Maglalagay tayo ng gata, which is yung pangalawang gata ang inilagay ko. 3 cups ay sakto na po ito. Huwag kayong mag-alala dahil tamang-tama lang po ang sukat ng ating liquid ingredients. At para ma-enhance pa natin ang kulay ng ating kalabasa, ay naglagay din po tayo dito ng food coloring. Orange po ang ginamit ko dito. At ito nga mga kawaray, hinalo ko lang po ito ng mabuti. At dahil nahalo na natin ito ng mabuti, ngayon naman ay sasalain po muna natin bago natin ihalo sa ating kalabasa. Once kasi di nyo isalain ito at mayroon pang konting buo-buo, asahan yung pagkaluto ng inyong kakanin ay mapait talaga siya. Kaya lahat ng mayroong baking powder, baking soda, kailangan sinasala po muna natin yun ng mabuti dahil kapag kamaluto na, wala na tayong magagawa kundi ma-reject ang ating mga niluluto. Dahil gusto kong mas lalong masarap itong ating kakanin, maglalagay po tayo dito ng butter. Depende sa inyo kung may butter kayo or may margarine ay okay naman po. Dito nga po ay gumamit nga po tayo dito ng tab, which is 500 ml po ang ginamit ko dito. At masasabi ko na sakto lang po itong gamitin nyo para mabilis pong maluto ang ating kakanin na ito. Dito nga po sa tab ay gumamit po ako, naglagay po ako ng 1½ cup. Yung ating butter, inilagay po natin dyan, 1½ cup. At dahil okay na po ito at kumukulo na rin, sabay na pagkatapos ko dito ay kumukulo na rin po ang ating tubig, kaya naman isinalang ko na po ito agad para mabilis ang trabaho natin. Mga kawaray, suggest ko sa inyo na kapag ka magluluto kayo, kailangan ang tubig ay kumukulo na bago nyo po ilagay. Dahil kasi kapag ka hindi pa kumukulo ang tubig nyo na isalang nyo ito, lulubog po itong ating kakanin na ito. Kailangan kumukulo na muna ang tubig bago nyo po isalang. Once na okay na, after 15 minutes sa mahinang apoy, ay naluto na nga po natin ito. Tanggalin po natin ito agad sa ating steamer. Dahil kasi, pagka hindi pa natin tanggalin ito na mainit pa, lulubog pa rin po itong ating kakanin. At ito nga ay pinalamig natin po ito. At isusunod na po nating lutuin ang kanyang toppings, which is yung ating latik. Dito sa mga nanay na nagluluto ng mga kakanin na hindi talaga nila ma-achieve kung paano nga ba lutuin ang latik na inilalagay natin sa ating biko. Ayan, dito sa aking YouTube channel ay step by step ko pong ituturo sa inyo yan.
para hindi na po kayo talaga mahirapan pa at mag-isip kung paano nga ba lulutuin. Una, kakailanganin po natin dito ng gata. Yung kakang gata po talaga. 2½ cup ng ating kakang gata ay katumbas ng 1 cup of brown sugar. Yun po yun. Hindi kukulang at hindi sosobra ang ating asukal. Once na sumobra kasi ang asukal na paglagay natin ay magiging candy po siya. Ito po ay bubuo pag maluto na natin. Ibig sabihin lang nun, sobra ka ng asukal. At kapag kumulang naman ay hindi po siya titigas. Dapat ay sakto lang. Dito nga ay hinayaan lang po nating pakuluin o pakuluan lang po natin ito, haluin ng konti, and then pagka lumapot na siya, tulad nito mga kawaray, nakikita nyo na parang nag-o-oily na siya, yun po ay okay na. Huwag nyo pong hahanguin na hindi po siya yung parang oily dahil madali po siyang mapanis. Makikita nyo naman parang nagmamantika siya at ilagay nyo po sa baso na may tubig at pagka makita nyo na lumubog na at wala nang kumalat pa at buo lang siya na nandun sa tubig, ibig sabihin nun ay luto na. So ayan na mga kawaray, ilalagay na nga po natin ito sa ibabaw nitong ating kakanin na ito. Isa na namang recipe ang nabuo ko sa aking imahinasyon. Dahil sobrang lawak ng imahinasyon ko kung ano nga ba ang pwede nating pagsama-samahin para maging perfect ang ating kakanin. Dito mga kawaray, itataya ko ang pangalan ko. Talagang the best ang lasa. Napaka-smooth ng kanyang tinapay, yung ibabaw niya, kasi pinaghalo natin, pinagsama natin yung ating glutinous rice flour and then ang ating all-purpose flour. Nandoon ang tamang lambot para ka talagang kumakain ng cake. Dahil naging kakanin nga po ito, dahil nilagyan po natin kasi siya ng latik. Once na walang lating mga kawaray, pwede nyo po ito gawing cake. Kaya naman ang mga sasabi ko sa inyo, ang lasa ng kanyang tinapay mga kawaray, yung parang cake niya talaga, ay napakalambot. Smooth sa bibig kapag kakainin mo, smooth lang talaga siya. Pwede mo siyang lagyan ng icing. Yung icing na pwedeng panglagay dito ay yung ating cream, buttercream. So, ganyan po. Napaka the best ng kanyang lasa. Hindi ako mapapahiya sa mga gagawa nito, sa gagaya nito dahil super sarap, super creamy po talaga siya. Mga kawaray, dito nga po ay mag-shoutout na po tayo sa lahat ng gustong magpa-shoutout sa ating YouTube channel. Thank you po sa inyo sa walang sawang suporta nyo sa aking YouTube channel at sana ay may natutunan kayo sa aking recipe na ito. Thank you sa inyo lahat at ngayon naman umpisa na po nating mag-shoutout. At shoutout na po natin
natin si Ma'am Gracia Jean. Ang sabi niya, pwede po bang yes kung walang baking powder? Hindi po siya, ma'am. Shoutout din po natin si Louis J. Flores. Mukhang masarap po, itry ko po pangbenta sa tindahan ko. Yes, ma'am. Subukan niyo po. Talaga namang napakasarap at hindi kayo mapapayesin yung mga customer. The best ang lasa nito. Shoutout din po natin si Sonia Figuera. Ang sabi niya, wow, ang sarap naman yan, Ate Jazz. Perfect po yan pang negosyo. Maraming salamat sa panibagong recipe mo. Try ko po yung lutuin, pandagdag ko po sa aking paninda. Shoutout din po natin si Edmond Valdez. Ang sabi niya, nice. Sarap po yan, te. Ang sabi niya, nice. Sarap din po yan, te. Thank you po sa inyong walang sawang suporta at pag-comment nyo sa aking YouTube channel. Shoutout din po natin si Ellen De La Rosa. Ellen De Losa, ang sabi niya, yummy po, gusto ko pong itry po itong inuta kasi po sa pwesto ko po may factory, sa pwesto ko po ay may factory inutak po. Thank you po, very video nyo po, taga-Tagig po ako. Ayan, shout out po sa inyo. Shout out natin si Janet Enriquez. Ayan, shout out po sa inyo, ma'am. Look, yummy, try ko gawin yan. Kakaiba siya sa puto na nakikita ko. Yes, ma'am. Shout out din po natin sa Naga rin po ako, taga-Naga rin po ako. Kakanin, san marami po akong na-try buhat sa iyo. Shout out din po natin si Mizel Dayata. Ang sabi niya, yummy recipe. Si Eliza Ider, ang sabi niya, wow, galing, salamat kabayan sa mga recipe. God bless you more. Ayan, thank you po sa inyong walang sawang suporta. Pag-comment nyo sa aking YouTube channel, napakalaking tulong po nun. Thank you po sa inyo. Shoutout sa inyo at sa family nyo po. Shoutout din po natin si Via Mapola. Ang sabi niya, thank you po sa pag-share. Malaking tulong po ito sa akin. Thank you din po. At eto na, walang sawa po ako nagpapasalamat kay Ma'am Lily Marmol na talaga namang sulit. Fans ko po ito. At syempre, malapit ng December, Ma'am Lily Marmol. Abangan nyo na lang po yan. Shoutout po sa inyo, Ma'am Lily Marmol. At syempre, shoutout din po natin si User J. Ang sabi niya, ikaw na talaga madiscarding waray. Sobra mo akong napapahanga sa galing mo. Oh, thank you po. Thank you po sa inyo. Shout out din po natin si Joker Vlog. Ang sabi niya, ang ganda ng anak mo. Salamat dahil may natutunan ako. Suoton din siya video. Balikan mo din ang kubo ko. God bless. Yan, shout out po sa inyong lahat. Sa lahat ng napadaan lang sa aking YouTube channel. Thank you po sa walang sawang suporta nyo. At syempre kung napanood nyo ito, i-subscribe nyo po ang aking YouTube channel. Shoutout din po natin si Arcelian Club. Ang sabi niya, ang cute mo, baby. Thank you po, hagwapo for tabs lahat ng nagawang. Yes, ma'am. Shoutout din po natin si Merna Esperas. Ang sabi niya, morning, madam. Thank you po sa inyong lahat sa walang sawang suporta nyo sa aking YouTube channel. Thank you po sa inyo. Shoutout din po natin si Kitty Love Wolfa. Ang sabi niya, Miss Just Favor, please pwede input na lang sa comment section. Looking forward for your kindness. Yes, ma'am, isusulat ko po. Thank you po at salamat po sa pag-comment nyo sa aking YouTube channel. Na patuloy kayong nanunood. Patuloy kayong nagko-comment. Thank you po sa inyo. Shoutout din po natin si Mary Hans. Ang sabi niya, new subscriber po here. Suggest lang po, sana ay costing po next time para idea po ako pricing. Salamat. Yes, ma'am. Lalagay po natin ito. Paano po ang sukat ng mga sangkap? Pwede po ba yan sa oven niya? Yes, ma'am. Shout out din po natin si mukhang masarap, si Louis J. Flores. Ang sabi niya, mukhang masarap. I-try ko po yung pangbenta sa tindahan ko. Yes, ma'am. Shout out po natin si Ma'am Maria Isabel Hernandez yan. Shout out po sa inyo. Shout out din po natin si Delia Brazil. Ayan, sa walang sawang suporta ni Ma'am Delia Brazil. Thank you po. Ang sabi niya, sarap naman yan. Ilang minuto po ang luto. Puto-pulo. Yan. Shout out din po natin si Donna Grace
Sumagit. Ang sabi niya, hello ma'am, pahiram po ng picture nyo ha. Mukhang napakasarap at simpleng gawain. Try ko pong dagdag sa mga niluluto ko. Thank you for sharing ma'am from Northern Samar. Shoutout din po natin si Adi Flor Garino. Ang sabi niya, maraming salamat sa video mo. I will try this, baka mabenta din sa place namin. Yes ma'am, talaga namang mabenta po lahat ng ating mga niluluto. Thank you po sa inyong lahat sa walang sawang suporta nyo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Hanggang sa susunod mga kawaray. Thank you and God bless po sa ating lahat. At syempre, nagpapasalamat ako kay Ma'am Lily Marmol na talaga namang walang video na hindi po siya nag-comment sa akin. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kawaray.